So, welcome sa Pakners Official. Ako po si Papa B. Kasama ang Pakners na si Tekno. Magbabahagi na naman po kami ng ginintuang kaalaman. May kinalaman po sa mga lumang barya. Umpisahan po natin ang pagtalakay nito pagkatapos po ng intro. So kayo po ba may mga ganitong klase ng mga barya? Mga 1 peso na 1972, 1974, 1 peso na kalabaw. Mayroon ding 5 peso na Marcos. Ito po siya. Ito po yung bagong lipunan. At meron din pong 2 pesos na mga gawa sa, meron siyang yung buko na drawing. Meron din 50 cents na agila yung likod. Ito po ang mga karaniwang coins na mga kadalasan. Ito po yung binibenta sa amin habang kami nag-iikot, habang kami namimili ng mga ginto, pilak. Pero ito po yung mga coins na ito. Ito po yung mga klase na hindi namin binibili. Dahil sa ngayon po, ito po ay walang halaga. Ano nga ba mga coins na mayroong halaga? At iyan po ang mga coins na maaari pong ninyong maibenta. Yan po yung mga coins na ang taon ay nag-uumpisa po sa 1945 pababa. Nice. Yan po yung mga coins na ganito po. Medyo po siya, yung likod po niya ay para po siyang may agila. Ayan po, oh. Ganyan pong klase. Marami po niyan, may mga malalaki po yan, mga Commonwealth coins, kung tawagin po, mga US Pilipinas. Yan po ang mga coins na nabibili po. Pero meron pong isa na hindi po nabibili sa ganito. Ganito rin pong klase. Pero ang nakadrawing naman po kasi sa kanya, yung pong lalaki na nakaupo po siya. Yan lang po ang hindi nabibili sa 1945 pababa. Pero kung gusto po talaga ninyo malaman kung ano po yung mga coins na nabibili, kailangan lang po yung kanyang composition ay meron po siyang value. Kagaya po ng mga silver coins, gold coins, platinum coins. Yan po ang mga coins na nabibili po talaga. Yan po yung mga hindi, kahit hindi po siya pasok sa taon na akin pong nabanggit, nabibili po talaga yan, sigurado po. Ngayon, kung gusto po ninyong malaman kung siya ba'y silver o ginto, kailangan nyo lang pong gawin ay yung mga nauna nating vlog na mayroon pong nalaman sa pagkikiskis ng silver. Kailangan mo lang patakan ng asido. At kung magkulay green po siya, hindi po yan silver. Ganun rin po sa ginto. Ang ginto po ay hindi tinatabla ng asido. Kagaya po ng nauna nating vlog, paano nyo siya malalaman ng ginto, ganun lang din po ang paraan yan. Sa amin pong pamimili ng mga ginto pilak, kasali po ito sa mga aming mga binibili, yung mga lumang barya. Pero ano po bang nagiging basihan namin kung ano ang mga bibili namin ng mga old coins? Ang unang-una po namin dyan tinitingnan ay ang history ng coins. Yan lamang po yung bibili namin kung ang coins ninyo na ibebenta ay meron siyang value. At saka ang composition po niya ay mga precious metal, kagaya ng silver, gold, at saka platinum. Yan lamang po ang mga talaga pong bibilin. Hindi po kagaya ng mga coins ng mga lumang ganito, ng mga 1972, 74. Taliwas po yan sa mga napapanood namin na sa ibang vlogger na mga ito, binibili daw nila. Pero subukan nyo naman silang kontakin, wala naman. Bakit kaya? Kayo na po bahala mag-isip niyan.
Ngayon, kung sana po kayo may natutunan sa aking konting pagde-demo sa inyo, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like and subscribe sa aming channel. At sana po, suportahan niyo po ang lahat naming paparating naming video. Again, ako po si Papa B. Kasama aking partner si Teknoy. Kami po ang Partners Official. Signing out.